Sa totoo lang, ngayong buntis ako, tinatry ko talaga na hindi umiyak at hindi ma-stress sa mga nangyayari sa buhay namin. Hi, mga Marikoy. Today nga pala, pinilit ko talagang tumayo at nagpasama ako kay Daddy Tano. Alam nyo naman na maselan yung pagbubuntis ko at simula na buntis ako, hindi na talaga ako nakapasyal sa tindahan namin. Kaya naman, nagpasama ako kay Daddy Tano para pasyalan yung tindahan namin bago patuluyan namin isara ito. Aba, nasa sasakyan, mga Marikoy, naalala ko na hindi pa pala ako naglalagay ng sunscreen. Tinalang, daladala ko itong Beauty White sunscreen ng You Glow Babe. Fakto pa naman, napakainit ng sikat ng araw. Simula buntis ako, ito na yung ginagamit kong sunscreen at ito lang yung inaprubahan ng doktor ko. Safe ito sa mga buntis na tulad ko tsaka sa mga breastfeeding moms. Ang pinaka nagustuhan ko dito, mga Marikoy, hindi siya malagkit. Hindi din siya mabigat sa balat, parang wala lang ako nilagay. Kaya naman, pati sa kamay ko, nilalagay ko din ito. At tignan nyo naman, kahit buntis ako, wala talaga nagbago sa itsura ko. Hindi rin ako masyado nagkakapimples. So anyway, madami nagtataka sa inyo, mga Marikoy, kung bakit biglang isasarado namin yung tindahan. Actually, aaminin ko sa inyo na umpisa pa lang ng May, ang dami nang pumasok na problema sa amin ni Daddy Tano. Natry ko yung best ko na hindi ma-stress at wag isipin ito dahil alam ko nga na maapektuhan si Baby Jenelo. Kaya kung mapapansin nyo, wala kayong nakitang post ko na may pinoproblema kami. Ngayon lang, mga Marikoy, tignan nyo naman yung halaman namin, ilang taon na dyan yan, hindi na lumaki. Kakita ko sa kanya, awang-awa ko, mga Marikoy, ilang buwan lang ako hindi nakapunta dito, nagkaganito na siya. Buti na lang talaga, umulan ngayon, kaya yan, medyo basa pa yung buhangin ng halaman na nandito sa harapan namin. Start ngayong araw na to, mga Marikoy, hindi na kami nagbukas ng tindahan. Kung napanood nyo nga yung live, mga Marikoy, na open up ko na nga sa inyo na pinadole ako. Sa pagkadole ko, aaminin ko talaga sa inyo na may mga pagkakamali ako sa mga employees ko. At kung may ilalaban man ako sa mga kiniklaim nila, wala akong laban dahil wala akong proof. Kaya sa usapang sahod nila, mga Marikoy, mismong sila yung nagpapasahod sa mga sarili nila. Kahit yung schedule nila ng pagpasok, sila na mismo yung gumagawa ng schedule nila. Itli lang siya napasa sa akin kasi nagkakaroon ako ng problema sa mga naka-duty. Basta madaming nai-report sa dole, pati yung rest day pinapabayad nila sa akin. Pero dahil wala namang silang basis, mga Marikoy, uwi sa nagbayad ako pero yung dalawa wala silang nakuha dahil na-less yung dapat na makukuha nila sa benefits na binayaran ko. Yun lang yung napakalaking pagkakamali ko. Tatlo yung nagtitinda ko dito, isa lang yung nakaregister. Yung isa naman, kahit anong gawin kong pilit, ayaw niya talaga magkaroon ng benefits. Tapos yung isa naman, halos bago pa lang siya sa amin. At iba-iba din yung sahod nila, mga Marikoy, dahil nga nagdedepende ako dun sa parang training pa lang sila. Mali daw dahil daw sa batas natin, dapat pagkapasok, regular na yung sahod. Tapos, dapat kagad naka-apply na para sa benefits. Tapos, dapat daw naka-document kahit na nagbigay ako ng pang-merienda, pang-dagdag sa sahod nila. Kasi hindi ko na malalaban yun, mga Marikoy, dahil wala din akong basis. At oo, 8 a.m. to 8 p.m. po kami nagbubukas ng tindahan. Pumapasok sila ng ganong oras kasi ilang beses ko na silang tinanong na mag-alternate sila ng schedule o kaya naman umuwi, mag-break time, pero ayaw nila. Ako daw sila mag-duty mag-isa, mga Marikoy, mas gusto daw nila ng sama-sama. Kahit nga sa break time, madalas ko silang pagalitan kasi gusto nila sabay-sabay silang kumakain. Tapos dito lang sila kumakain, mga Marikoy, puro mga damit ito nangangamoy minsan. Kaso nga wala akong proof na pumayag sila sa ganun. Kaya yung pumapasok sila na sobra sa 8 hours, pinapabayad nila sa akin. Pati rest day, pinapabayad nila sa akin. Kulang na lang pati break time nila. Alam ko yung mga mali ko at inaamin ko, mga Marikoy, kaya nga pinasettle ko sa accountant ko. At ayun, naayos at nagbayad ako ng napakalaki para sa benefits at sa mga penalties. Dahil wala namang basis sa ibang nirereklamo, kaya pinabayad na lang sa akin yung 2 months na OT. Basta yung within 2 months, mga Marikoy, nakulang pa para sa benefits nila. Kasi diba yung benefits, hindi naman employer lang yung mag-shoulder, pati din yung mga employees. Pinagtataka ko lang dito, mga Marikoy, napakaliit lang na negosyo ko, pero bakit natutukan ito ng dole? Bukod pa doon, hindi din kami pinayagan ng installment. Gusto nila bayaran namin ng isang beses. Binigyan kami ng deadline na para isettle yun ng halos 3 araw lang. Nakiusap lang kami na i-extend. In-extend naman nila ng 3 araw. So, nagbayad ako, mga Marikoy, at para akong bumili ng bagong Chanel na bag. Okay lang naman sa akin kasi pananagutan ko naman talaga yon at pagkakamali ko. Pero ang malaking question sa akin kung paano
paano nila nalaman lahat ng details namin sa tindahan at sa mga employees ko. Napakasakit isipin na pati GC na kung saan kami nag-uusap ng mga tindera ko ay nalaman ng Dole. At nung nasettle na namin yung Dole, mga mari ko, ay madami pa akong nalaman na kinasama talaga ng loob ko. Taaminin ko sa inyo, dumating ako sa point na wala na akong tiwala sa mga taong nandito. Kaso hindi ko sila matanggal kasi nga hindi pwede yun, mga mari ko, baka madole na naman ako. Kaya nag-advise yung HR at saka accountant ko na ayusin na namin lahat-lahat. So inayos namin, mga mari ko, at tinanggalan na din namin sila ng karapatan na mag-cellphone dito sa loob ng store. Nagigpit ako na parang hindi na ako yun. Hindi na ako yung dati nilang boss. Lahat ngayon dumadaan na sa papel. Tapos madami ako nakita sa CCTV na pinakita ko sa kanila. Gumawa ako ng panibagong GC namin. Lahat ng mga nakikita ko sa CCTV, sinend ko sa kanila. Katapos noon, mga marikoy, nagpaalam na yung isa na hindi na siya papasok. Yung isa naman, habang naka-duty, ay umuwi siya at nagpaalam siya na hindi na daw masaya. Hindi na siguro sila masaya kasi hindi na sila makapag-cellphone, hindi na sila makapag-video call, hindi na nila nagagawa yung dati nilang nagagawa. Tapos, araw-araw pupunta pa si Daddy Tano dito at nagbabantay. Yung isa naman, gusto niyang pumasok kaso natatakot siya mag-duty na mag-isa. Kaya nag-decide ako na isarado na itong tindahan. Kasi mga mari ko, hindi ko na din kakayanin na mag-train ng mga bagong employees tapos magtitiwala ako ulit. Ayoko na munang isipin to, ayoko na munang ma-stress. Gusto ko munang i-priority ngayon yung kalusugan ko tsaka si Baby Jenelo. At naniniwala ako, mga mari ko, ang pagsasarado naming to ay pagsisimula ulit ng bagong yugto ng buhay namin. Na mas payapa, mas masaya at mas magandang buhay. May iyak ako dahil may kirot dahil alam nyo naman, first love ko itong clothing store. Pero alam ko, blessing in disguise na din na nadole ako. Kasi kung hindi ako nadole, hindi ko malalaman yung mga nangyayari dito sa loob ng tindahan namin. Masakit din yung pakiramdam ko kasi nag-invest ako ng time, effort, pagmamahal sa isang tao na tinuring ko ng parang kapatid. Bigay ko yung tiwala ko sa kanya ng 100% pero lahat ng yun ay nasira. At sa totoo lang din, simula na buntis ako, hindi na ako nakakapunta dito. Halos wala na kaming kinikita, mga marikoy. Benta namin sobrang baba, halos pang sweldo lang ng mga tindera namin. Kaya para makabawi, nag-decide kami na mag-closing anniversary sale kami sa May 29, 30, tsaka 31.